With banks continuing to toughen up on their loan requirements, you might find some family and even some friends knocking on your door asking to co-sign with them. And while it sounds like a great way to show your support, it might be good to understand what consequences you might have to face, especially if that loan is not repaid. To prepare us on what these consequences are is Rod Mercado, President and CEO of Financial Rescue LLC. Welcome back to the show, Rod. Salamat. Kumusta ka na? Ito, mabuti naman. This sounds like the friendship episode. Ba't mo nasabi yun? Kasi parang marami nasisirang friendships dito sa co-sign na to. Hindi lang friendship, maski na or relationship, any type of ship. So, okay, unahin natin. Ano bang ibig sabihin ng co-sign? What does it mean to be a co-signer? Pag ikaw ang co-signer, ibig lang sabihin nun, ikaw ang nagbibigay ng guarantee na magkakaroon ng payments kung mababayaran yung creditor kung hindi na makabayad yung originator. In other words, yung primary debtor. In other words, kung yung kaibigan mo or kapamilya mo hindi makabayad sa utang nila, ikaw ang hahabulin. Yes. Okay. So, yan, responsibility mo yun. Nagiging responsibility mo yun. Okay. Can anybody be a co-signer? Well, hindi. Okay. May criteria yan. Kailangan unang-una, excellent yung rating mo. Credit rating. Credit rating mo. Okay. Pangalawa, meron kang stability. Titingnan na yung stability mo. Meron ka bang stable job? You know, may mga paycheck ka bang dumadating? Matagal ka na ba nagtatrabaho? Meron ka na bang bahay na masasabi mong sa'yo? Yung stability, tinitingnan yan. Pangatlo, syempre, talaga bang willing ka? Alam mo ba yung responsibilities na, that goes with it? Kasi maraming ganun. Ganun ba yan? And they don't know. And then pagdating doon, nagugulat na sila. So, hindi yun qualified. Okay. So, and it's better to find somebody with, parang the higher the credit rating, the better. The better. Alam mo bakit? Kasi kung ako naman ang mangungutang, siyempre, titignan ng creditor na, mas bibigyan ko na mas magandang terms. Dahil mas maganda naman yung guarantee nito eh. Okay. Ang nagbabayad si mami na ang laki-laki ng kinikita, very stable. So okay na. Kadalasan nangyayari yung mga ganyan sa student loans. Ang dami ko nakikita na mga estudyante, dahil syempre, wala pa naman silang stable job, di ba? Saka wala silang credit rating na masyadong maganda. Wala pang credit history. So, nangyayari, hingi ng tulong kay mom and dad at yun ang nangyayari kadalasan. Or paminsan ninong at ninang. Sa ninong at ninang, yes. Oo. Okay. So, ano naman yung mga consequences? Diba, sabi natin dito, kung hindi ka magbayad, ikaw yung hahabulin. Paano ka wanted hahabulin? List ka kagad. Nasa wanted list ka kagad. Kasi, tandaan mo, co-signer, ikaw na rin yung nangutang eh. Ganun na rin yun. Okay. Ganun na rin yun. Ang nangyari lang, hindi nababayaran nung primary, so ikaw magbabayad. Okay. So hahabulin ka talaga. Pag nagumpisa ng pumangit ang kanyang pagbabayad, maapektuhan na rin pati credit score mo. Wow. Kasi remember, part yan ng credit record mo eh. That's, nangutang ka sa ibang, or parang you assumed somebody else's debt. Yeah, utang mo rin yun. Actually, siya lang ang nagbabayad. So, at that point, hindi mo ba pwedeng sabihin as a co-signer, alam mo, hindi ko naman sinabing, parang ayoko na maging co-signer. Hindi mo pwede sabihin yan. Like, bigla-bigla sabihin mo, nagkakaproblema ka na, alis na ako. Meron tinatawag tayong co-signer release, pero hindi yun nagagawa basta-basta. May certain qualification na dapat. Sinong magre-release? Ang magre-release, ang magde-decide actually kung pwedeng i-release yung co-signer ay yung mismong creditor. So, hindi pa pwede sabihin kung ako yung creditor, gusto ko na umalis, pwede na ako umalis, hindi pwede yun. Or kahit na yung primary, hindi niya pwede siya mag-request, pero ang mag-decide, siyempre yung creditor. And the creditor won't let you go, lalo na pag makita nila na yung original lender, yung original borrower, hindi talaga na makakapagbayad. Correct. Pero marami ding cases, na halimbawa sa student loan, yung estudyante, nagkaroon na ng magandang trabaho, nagkaroon na ng stability talaga, at nakita ng lender na, pwede nang i-release yung per the request, no? Nag-request sila ng release. At nakita nilang pwede naman, kadalasan nangyayari din yun. So, nag-oo naman sila to the release, pero when things go well. Yes. Ang mahirap lang kasi dito, pag ikaw co-signer, yung exposure mo nga, no? Dahil kadalasan di mo naman kilala kung sino yung, minsan nga anak mo na, nagkakaproblema pa, di ba? So, yun ang pinakamahirap para sa akin, kung masisira yung relasyon dahil lang sa hindi pagbabayad ng utang. Sure. And what are the alternatives? Kunyari may kaibigan ako or kamag-anak na, parang, pa-co-sign naman. Ano pwede kong sabihin na hindi naman masyadong nakaka-insulto na, I don't trust you lang kasi talaga, diba? Parang, what can you do instead of co-sign to help them? Ako siguro sasabihin ko na hindi
while maganda ang rating ko, hindi na ako qualified dahil marami na rin akong loans na ginagawa, no? Or pwede din namang sabihin na lang natin na pautangin mo na lang kaya. Direct loan na lang. Oo, kasi mas maganda na siguro kaysa kung di ka niya bayaran, at least kayong dalawa nagka-problema. Pero kasi kung loan talaga yan. Credit history mo pa. Credit history mo, di ba? Ang hirap eh. At saka sa mga too-late chocolate, parang ang sinasabi natin nung dati pa, no? Pag too-late chocolate na at naging co-signer ka at medyo nagkalintik-lintik na yung agreement ninyo, saan po kayo mahahanap? Ayan, nasa Milpitas po kami. Diyan po ang aming head office. Tawagin nyo kami sa 1-877-973-3287. Website namin, financialrescuellc.com. Meron ho kaming live chat doon. So, kung busy kayo, makipag-live chat na lang kayo. At bisitahin din ang aming Facebook. Ang Financial Rescue po ay bukas ngayon mula Monday hanggang Sunday from 6 a.m. to 8 p.m. Ayan. Ngayon, mga kaibigan, keep your friends close and keep your co-signers closer. Thank you very much for joining us, Rod. Thank you so much, Michi. All right, Ka-Nation, there's more servings of adobo coming right up. Diyan lang kayo.